40 taon na ang nakalilipas mula ang makasaysayang EDSA People Power Revolution. Ano nga ba ang nabago sa mga Pilipino? Kasama natin ngayon live via Zoom ang isa sa veteranong mamamahayag. Siya ay retired news executive mula sa ABS-CBN at journalist mula sa Reuters. Ma'am Chari Villa, magandang hapon sa iyo. Welcome sa Arangkada Balita. Hello Nina, hello Jack. At grabe no, ang 40 years ago na pala yun, puti na buhok ko. Pero batang-bata pa rin. Buhok lang naman yung nagbago. Oo. Well, ang gusto kong itanong sa'yo, unang-una, nasaan ka noong 1986 EDSA People Power Revolution? Ang gusto kong ikwento sa inyo, February 25, 1986, no, yung EDSA Revolution. Pero prior to that, reporter na ako ng IBC13. Ako, si Danny Buenafe, si Mena Lopez, tatlo lang kami sa Broadcast City under to ni Roberto Benedicto. So, ang assignment ko, kasi leading up to EDSA, February 25, nagkaroon ng snap elections noong February 7, di ba? February 7, 1986, may snap elections. So, nung nag-election, may counting. Doon ako assigned sa PICC. So, nung nagbibilangan, ang naglaban, ang Corazon Aquino versus Ferdinand Marcos, yung senior. So, nung February 9, nagbibilangan sa PICC, syempre nananalo si Ferdinand Marcos. Syempre, nung bandang alas 10 ng gabi, reporter pa ako na 23 years old pa lang ako noon, nagkagulo, biglang nagtayuan, no, yung mga canvassers. At nakita namin, biglang nag-walk out. Ito pala yung COMELEC 35 kung tawagin, pinangungunahan ni Linda Kapunan. Nag-walk out sila sa PICC. Yan na ang umpisa. So, isa sa mga dahilan yan, kasi naalala ko, in-interview ko rin doon, yung may pinadalang US observer, no? Observers nung election, si President Ronald Reagan at the time. Si Senator Richard Lugar, naalala ko, in-interview ko, ang sabi niya, apparently it seems the elections hindi fair at hindi free yung naganap na election. So, sunod-sunod na yan. Leading up to that, tapos nagtago yung mga COMELEC 35 na nag-walk out, pumunta yan sa Baclaran Church, doon namin hinahabol, doon sila nagpe-press con. Bakit sila nag-walk out? Ang sabi nila, inutusan sila i-manipulate yung election results in favor of Ferdinand Marcos Sr. at the time. Samantalang si Corazon Aquino ang nagli-lead. So, leading up to that, biglang nung February 25, yun na yung inutusan na ng US na umalis, kinukuha na si Ferdinand Marcos and he was being asked to step down. So, naalala ko lang yung mga events leading to February 25, 1986. Tapos nasarado kami. Nung mag-February 25, sarado ang Broadcast City, sinara. At walang broadcast noon. So, ang ginawa ko, dahil makulit ako pumunta ako ng EDSA. Alala ko, pumwesto ako. Alam niyo yung Church of Mormon doon sa White Plains. Doon ako pumwesto. At doon lang ako. At wala naman akong pinagre-reportan dahil sarado nga kami. Pero nag-o-observe ako ng mga tao. Maiiyak ka dahil very, yung outpouring, very natural and talagang nagpupuntahan. So, yun ang tumatak talaga sa akin, yung ordinary people really troop to EDSA to fight for democracy. Yun nga eh. So I'm sure Ma'am Chari is very overwhelming yung naramdaman. Saka ang actually nakaka-amaze. The fact na ganun karami nag-amas na hindi pa uso cellphone, hindi pa uso yung text. Paano ka magtatawagan, di ba? Paano kayo magtatawagan? Magla-landline kayo na, tara, punta tayo ng EDSA. Di ba? Paano yun eh? Paano kayo naipon na ganun karami nung EDSA People Power nga? Nakikita mo ang pinakikinggan ng tao si June Kitley sa Radyo Veritas. So, Radyo Bandido ang tawag nila. And doon lang nakikinig yung mga tao at nag-a-announce kung ano yung mga susunod na steps. Si Cardinal Sin, hinihintay na magsalita. So, sila, Minister Enrile, Minister Juan Ponce Enrile, Defense Minister siya noon, and General Fidel Ramos.
sila yung mga rebel, di ba? Sila yung mga bumaklas ng kanilang support kay Ferdinand Marcos Sr. Doon ka lang makikinig. Tapos, syempre, leading up to the departure of Ferdinand Marcos Sr., syempre, yung mga tao takot, no? Hindi natin alam ano ba yung gagawin. Baka magpadala ng mga tangke, bombahin. At yun yung fear, yung hindi mo alam kung ano mangyayari. Kaya nung in-announce na aalis na siya, sabi, umalis na si Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Oh my God, the euphoria. Talagang yung talunan ng tao, umiiyak that we won, people power won over that dictatorship. Iyakan lahat. Talagang nagyayakapan, iyakan, nagbibigay ng bulaklak. It was overwhelming. Yun lang nga, syempre may mga failures yung mga revolutionary government. Syempre hindi rin na perfect yung democracy. Ano ba yan? And we're still at it. Nandito pa rin tayo nakikipaglaban para sa isang matinong gobyerno. Sana magkaroon ng matinong gobyerno ang Pilipinas. Yan ang dream. Oh, yun na nga eh. And Ma'am Chari, di ba fast forward to now, ang dami nang nangyari. 40 years, ano? 40 years. Na kung saan iba't iba ang ating mga naging pinuno. We tried Cory Aquino, and then Pinoy, and then naging si FBR pa. FBR, and then of course Duterte, di ba? And then ngayon, baka bumalik na naman tayo sa ganun. Kumbaga, anong masasabi mo dyan? Kasi parang lagi na nga sinasabi ng tao, hindi ba sila natuto? Ang dapat talaga is people to not to sleep or yung sinabi ko nga, huwag kayo mag-scroll lang, no? At mag-ingat bago mag-share. Kasi minsan fake news yung pinishare nyo, no? Minsan propaganda pala. So, dapat matuto ang tao ng tinatawag na literacy sa news. Ano ba yung totoong news? Ano ba yung fake news? Ano ba yung pinaandar ka lang? So, dapat maging mapanuri tayo. Kasi para palagay ko, hindi natangke ang kaharap nga natin. Ang kaharap na natin tong fake news. Yan ang kalaban. So, dapat manindigan, tumayo, laban sa yung mga interes na nagmamanipula sa atin, sa mga Pilipino. Dapat ang manaig yung interes ng Pilipino at ang demokrasya sa ating bansa. At ang demokrasya, namamatay yan pag hindi mo babantayan, namamatay. Yes. So, dapat manindigan para yung demokrasya natin hindi mamatay. We can lose it anytime. That's for sure. So, ang nakakatuwa lang sa EDSA 40 years ago, nanindigan ng mga Pilipino, pinaglaban niya ang demokrasya. At hindi lang EDSA, dahil henerasyon ko yun. Bawat henerasyon may EDSA. Bawat henerasyon, Gen Z, millennial, whatever. Pero Responsibility sa paglaban sa demokrasya ay sa ating lahat. Sa bawat henerasyon, hindi lang to boomers. Yun nga Shari, yun nga, sa age ngayon ng social media, marami na kasi kito mo nababawasan din yung pupunta sa paggunita ng EDSA People Power 1 kasi ang feeling nung iba, ang battleground ngayon ay nasa social media na. Ano yung masasabi mo para maiwan pa rin yung init ng people power or yung spirit ng people power na hindi lang sa social media? Hindi naman yan sa lugar Hindi yan sa lugar. It's the spirit of EDSA that should live. When you're called to stand up for the truth and for democracy, will you stand up? Yun lang ang question. Wherever it is, it may be another location, it may be another situation or in another platform, pero maninindigan ka ba? Yun ang tanong. Maninindigan ka ba para sa demokrasya? So, probably EDSA is symbolic, yes. And syempre 40 years ago ang EDSA was more freer as a place Pero syempre ngayon na siya, parang masyadong busy na, alam mo yun, and people, syempre yung circumstances din ng Filipinos change. Kaya lang, ano ba yung bagong platform for change, di ba? Probably hindi na isang physical protest. I don't know. Yeah. But what I'm saying is that you must protect the spirit that gave us freedom, the spirit that gave us democracy. What is that? At saan nyo po protektahan yan? Itong ginagawa nyo, pagbabalita ng katotohanan, is
is one act of a democratic situation. Maraming salamat, no? And I can freely speak. Pero not everybody enjoys this, di ba? So yun ang dapat natin pinoprotektahan, yung kalayaan natin makapag-express ng tingin natin ng tama, pero maging responsable rin tayo sa ating mga ine-express. Ang hirap ngayon, ang dami Mapanduri. kasing, ang daming bashers, ano? At hindi mo maintindihan kung saan nanggaling yung mga to. Magsalita ka lang, ang dami mo nang mali, ano? Pero to be fair rin naman, dun sa tanong mo, partner Jack, na bakit konti na ngayon yung taong nagtutroop sa EDSA, kasi may pasok eh. Oo. Di ba? Hindi Isa pa yun, di ba? Oo, Hindi siguro mas dineklarang marami. holiday. Hindi siya holiday. Hindi katulad dati, holiday siya holiday, eh. makakapunta ka. Oo. Oo. At saka, huwag natin isipin na porkit walang tao sa EDSA, patay na ang patay na. Yes. spirit of democracy. Filipinos will fight for democracy. Doon tayo sanay eh. Sanay ka ba sa isang martial rule kayo? Walang ibang pamamahayag yon. Ang maririnig mo lang doon is a dictatorial government. Gusto nyo ba yon? Yun na nga, kailangan alamin natin ano ba ang kapalit ng hindi paglaban para sa demokrasya. Okay. Lahat tayo, May busal na. may busal. Yes. Tsaka maaaring Lalim. makulong pa tayo. Lalim naman Sige. nun. Oo. Oo. Maraming salamat, Chari Villa. See you around. Salamat, Nina. Yes, thank you. Salamat, Jack. See you around. Ingat, Yes. ma'am.